you, Brother Rocky, for leading us sa prayer. Isa pong blessed evening sa bawat isa. Amen. Magandang gabi po. Walang power eh. Good evening po. Yan, medyo nagising na po. Anyway ho, inantok ata kayo sa prayer. Huwag mo kayo matulog sa prayer. Di kayo sasagutin ni Lord. Anyway, nasa pag-aaral po tayo ng month of April ngayon about victory in Jesus. Sino po ang victorious na kay Lord? Kapag sinabi pong ikaw ay victorious na sa Panginoon or panalo ka na sa Panginoon, it doesn't mean maayos ang lahat, walang problema. Ang ibig sabihin po niyan, kahit anong nangyayari sa iyong buhay, sa kapaligiran, sa mundo, meron kang kapayapaan. Meron ka pa rin kagalakan dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa mga nakalipas pong 2 linggo na, napag-aralan po natin victory over sin and death. Tayo po ngayon hindi naalipin ng kasalanan. No, wala pong Kristiyano yung hindi ko mapigilan magkasala. Hindi, gusto mo rin. Kasi sabi ng Bible, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Wala na rin pong kapangyarihan, takutin tayo ng kamatayan dahil alam po natin kung mamamatay tayo, alam natin uwi tayo sa Panginoon. So hindi rin tayo matatakot sa impyerno dahil hindi tayo pupunta sa impyerno. Amen. Lahat po ng papunta ng langit magsabing praise the Lord. Praise the Lord. And then last week po napag-aralan po natin victory over fear and anxiety. Ang dami pa rin po ngayon na takot. Lalong natatakot po dahil po sa kalagayan ng mundo. Pero tayo po hindi po tayo matatakot sa ganyan dapat. Dahil pinagtagumpayan na po ng ating Panginoon ng fear at saka anxiety, hindi niya po tayo binigyan ng spirito o ng demonyo. No? Spirit po siya, spirit of fear. Sabi po ng 2 Timothy 1:7, but of power, love, and self-discipline. So ang fear po, isang spirito po yan. Kapag naaamoy nyo na, nasisense nyo na parang natatakot na kayo, begin to rebuke. I tell you, kapag hindi nyo rin-rebuke yan, magbubuo yung anxiety, yung worry, at talaga pong lalakas yung fear, hihina ang pananampalataya mo, hihina ang katawan mo, hihina ang immune system mo, at magpapatuloy kang maghihina at patuloy na magkakasakit. Marami pong namatay nung COVID, hindi po COVID ang kinamatay po nila, kundi takot. Nakita na po natin yan, negative sa swab test, pero before lumabas ang swab test, namatay na po sila. Lumabas ang swab test, negative. Saan namatay? Sa takot. Kasi po, sino po yung katulad ko pong na-isolate, na-confine noong pandemic? Ayan, may mga ilan po tayong na-confine po tayo. Di ba mag-iisip ka? Lalo na kung mag-isa ka lang sa kwarto. Wala ako sa hospital po ako, may sariling dialysis machine. At that time, 14 years pa lang ako nagda-dialysis po. Talaga pong iniisip mo ang lahat. Kung hindi ko po linabanan sa biyaya ng Panginoon, ano na po ako, abo na ngayon, at saka po, walang maninermon sa inyo ngayon. Sabi ng iba, sayang. No? Anong sayang, panyermon ng dakaybot? No? Salamat po sa Panginoon at tayo po'y matagumpay na sa anumang takot. Kung nagtatakot kayo sa pagtaas ng gas, pero mag-roll back daw po ngayon, no? Ano man po ang mangyari sa mundo, huwag kang matakot. Dahil kailanman, nung pandemic, hindi tayo pinabayaan ng Lord. Amen. Hindi nga tayo lumalabas yung wala trabaho. Ang church, noong unang mga buwan, wala pong gawain, walang tithes and offering, pero tumulong po tayo every month. Ang gastos po natin noon ng ilang taon is 1 million a year. Sa ilang taon po. Kami rin po nagtataka saan po natin galing yon. No? Ang dami po nating natulungan sa biyaya po ng Panginoon, glory to God. Maging po yung mga Amerikanong walang makain po noon, natulungan po natin. Mga ibang churches, hindi Kristiyano, tinulungan po natin. Kung bakit tayo pinagpala kahit ng pandemic mismong pandemic, binigyan po tayo ng sunod-sunod na taon na 3 lote po. Dahil kapag ikaw ay nagbigay, even in time of crisis, ikaw ay babayaran ng Panginoon. Ikaw ay susuklian. Sabi po ng Proverbs, ang sino man daw nagbigay sa mga nangangailangan o sa mga mahirap, ay para kang nagpapautang sa Diyos. Nabasa niyo na ho ba yan sa Proverbs? Nandoon po yun. Baka hindi niyo po alam. Kaya nga po kapag kuripot ka,
Alalang malyari kaya ka. Ayan po, po sabihin nyo, magsabi-sabi ko mo. Whoever is kind to the poor lends to the Lord. Ang sino mang mabait sa mga nangangailangan o sa mga mahihirap, sila ay nagpapahiram sa Diyos. Nung bata po ako, first time ko mabasa ito, sabi ko, nagpapahiram sa Diyos. Sino ako para magpahiram sa Diyos? Salita ng Diyos ito. So para ho tayo nagpapahiram sa Diyos and He will reward them for what they have done. Amen. Kaya nga po, we are blessed to be a blessing. Victorious po tayo lagi, huwag kayong mag-alala. Sino po sa inyo nung mga nakaraang linggo, mga ilang linggo na po nakakaraan, nag-panic buying po kayo? No, ngayon, may gisa na lang eh. Hindi po yan ang solusyon. Sabi ng Lord, kapag dumating na ang panahon na yan, be sure that you are not afraid and watch and pray so that you will overcome the coming horrors of the last day. Anong pinapagawa ng Lord? Magbantay kayo, bantayin yung puso nyo. Kung nasa pananampalataya pa o sobrang takot na, at laging manalangin. Ang kailangan po natin sa mga panahong ito, laging manalangin para laging malakas ang ating espiritual. Amen po ba? So wala na pong natatakot po sa inyo o meron pa. Kapag meron pa, i-rebuke nyo po, hindi po yan galing sa Diyos. Kapag hindi galing sa Diyos, hindi yan makakabuti. Amen po ba? So tonight po, nasa pag-aaral pa rin po tayo ng Victory in Jesus at ang pag-aaralan po natin is Victory over Trials and Temptations. Sino po sa atin ang may mga pagsubok ngayon? Amen. Pastor, ikaw ang pagsubok namin. Hindi namin alam kung magad ka matatapos. No? Lahat po tayo, normal po ang pagsubok. Mag-aaralan po natin yan. At ang Diablo, tsaka yung mga gawa ng Diablo po, no, ino-overcome natin yan, pinapalayas ng Diablo. Ang mga problema, ang mga trials, temptation, ino-overcome din po natin. Ang trial o yung pagsusulit o pagsusubok ay iba po sa temptasyon o tukso. No, sa atin pong salita. Pero sa Bible po, no, sa Bible, sa Greek po, no, kasi po New Testament Greek po yan, ay pareho po ang mahalos magkahawig. There is a big similarity pag sinabi mong trial and temptation. In the original Greek of the New Testament, sabi po dyan, no, pwede kayong sumunod sa dyan ho, the words for trial and temptation are often indistinguishable. Hindi mo daw halos ma-distinguish kung ito'y trial or temptation kasi nga po, halos magkamukha po sila. As they spring from the same linguistic root. The difference is not found in the word itself, pero ito ay but in the intent of the one applying it. Kumbaga, depende sa pagkakagamit ng salita. Ang salita po yan na trials and temptations sa Greek is peirasmos. Sabi niyo po, peirasmos. No, ang noun po niya, peirasmos, and its corresponding verb is peirazo. Sabi niyo po, peirazo. Kapag meron kang problema, meron kang kaunting peirazo. No? Peirazong problema. Ang primary meaning po niyan is, as its core, is to put to the proof, to examine, to try. No, ikaw ay subukan, ma-examine ka, makita kung talagang ikaw ay tapat pa rin sa iyong pananampalataya, masubok nga po tayo. Ang etymology o yung pinanggalingan po ng word na ito is derived from the root Pharaoh. Sabi niyo po, Pharaoh. Hindi po ito yung hari ng Egypt. Ano po? Baka ano niyo po yung Pharaoh naman po yung PH. Ito Pharaoh. No, kaya nga po, ibig sabihin po literally means to pierce. Na tusukin ka. No, i-pierce ka, tuhugin ka. Kaya nga pag may matinding problema ka, parang meron pong nakatusok sa iyong parang wala kang gana. No, parang meron kang malaking sugat, hindi ka makaganong makakilos. Kaya yan po, pero. Kaya nga po, marami tayong peirasmos. Dumadaan po tayo may mga piraso din po tayo. Pero, hindi tayo pababayan ng Diyos. Amen. Hindi nyo na po makakalimutan yan, mga salitang yan. No, ang neutrality po niyan sa Greek Septuagint, na para pong inuno po yan sa Latin, no? The word was largely neutral. It was simply as an experiment or test to see how something hold up under pressure. Kaya ang peirasmos or peirazo, pinapayagan po ng Diyos yan para makita po sa atin
kung paano tayo humarap under pressure ng pagsubok o ng isang tukso. Amen. Nakakasunod ho ba kayo? So it's a test. No? Yun lang word na it's a test. Ang buhay po ng tao, puno po ng testing. Kaya nga po, lagi ko po sinasabi to, life is a test. Ang buhay po dito ay isa lang pong pagsusulit, pagsusubok. At tayo po ay gustuin man po natin, hindi po ito talaga ang buhay. Pansamantala po ang buhay na ito. Ang tunay na buhay ay sa buhay na walang hanggan. Dalawa po ang buhay na walang hanggan, pero yung isa patay siya. Yung buhay na walang hanggan kasama si Kristo, o yung buhay na walang hanggan na araw-araw pinapatay ka kasama ng mga demonyo at ng diablo. Sa Gehenna po yan, sa dagat-dagatang apoy. Kung ikaw ay na kay Kristo, siguradong ikaw ay ligtas. Lahat po ng na kay Kristo magsabing Amen. Ligtas po tayo dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Now, ang differences po nito, ang trial is from external hardship or difficulties that test faith, character, and perseverance. Pero yung temptation, internal desire. From internal siya. From external po yung trial. No, halimbawa po, ang pagsubok mo, yung kapitbahay mo, lagi kang, hindi maganda po yung ginano niya sa'yo, pero yung pong temptation, nagmumula po sa natutokso ka na. Gusto mo nang gumawa ng hindi tama, gusto mo nang pumatol sa tukso ng diablo. So it's from internal, pero pwede rin po siyang external na enticement that lures in na tinutokso ka ng diablo, external, internal, nag-i-struggle ka kung papatol ka o hindi. So yun po ang temptation. Ang similarity po nila, both involve testing or proving ground for faith and character. Ang dalawa po, tukso at saka po yung problema, ito po ay tinetest tayo sa ating faith at saka po sa ating character. Both can come from external sources, example, yung circumstances and people. Pareho po, pwede rin pong mangyari po na from external sources ang pinanggagalingan or internal sources, yung desires and thoughts. Ito po ang pinakaano talaga, both require reliance on God for strength and perseverance. Ang ibig sabihin po niyan, hindi ka magtatagumpay sa pagsubok, hindi ka magtatagumpay sa mga tukso kung hindi ka didepende sa Diyos. Kailangan natin ng Diyos, whether tukso or pagsubok, kailangan po natin ang Diyos. God's ultimate goal for trials and temptation is your maturity. Bakit pinapayagan po ng Diyos ang mga pagsubok at ang mga tukso sa ating buhay? Para tayo ay mag-mature, hindi para sirain ang buhay po natin. Pero si Satanas po, whereas Satan's goal is your misery and defeat. So parang yung kay Job po, sabi po ni Satanas, gusto mo, subukan natin si Job. Sumangit naman po ang Panginoon. Sabi niya, sige, tanggalin mo ang lahat, huwag mo lang siyang patayin. No, pinayagan po ng Panginoon, pero hindi nanggaling sa Panginoon. Kanino galing yung problema ni Job? Kay Satanas. Di ho ba lahat ng kanyang kayamanan nawala, mga alaga po niyang animals, camels, donkeys, sheep, cattle, nawala, pati kasabay po ng 10 anak niya, namatay lahat. Pero doon ay purihin ang Panginoon, ang sabi pa rin ho niya. Hindi nagkasala si Job. Ang Panginoon po, pinayagan niya si Satanas, hindi para talaga masira si Job, kundi po mabago talaga si Job sa kanyang righteousness. Because at that time, merong self-righteousness si Job, kaya ang gusto niya, lagi siyang naghahandog kasi sabi nga niya, bata pa siya, sabi ni Job, hindi na siya namuhay sa kasalanan, tumutulong na siya, hindi ko tinitignan ng malaswa ang mga babae, sabi po niya. So, ang ano po niya, naghahawakan siya sa self-righteousness niya. Kasi papasanin niyo, ang goal lang ni Satanas, mapahiya ang Diyos at malugmok, isumpa ni Job ang Panginoon sa kanyang kalagayan dahil namatay ang kanyang lahat ng anak, binigyan pa po ng pigsa mula ulo hanggang talampakan ng boils. Hindi ba isang pigsa lang sa puwet ang sakit? Nagkapigsa na ho ba kayo? Huwag niyo na pong pangarapin. No? Masakit po. Pero chapter 3, wala na si Satanas na natalo niya kasi sa pagsagot ni Job. Sabi ng asawa niya, ba't di ka na lang mamatay? Kanya nangahawakan ka ba sa iyong integrity, sa iyong pananampalataya? Curse God and die, ang sabi po ng asawa niya. Tingnan niyo kung gaano kagaling si Satanas.
Bakit lahat ng kanyang anak pinatay, pero yung asawa, hindi? Kasi yung asawa niya, siyang nag-persecute, yung asawa niya, bungangera. Yung asawa niya, mukhang pera. No? Kaya sabi niya kay Job, mamatay ka na lang at sumpahin mo ang Diyos mo. Nangahawakan ka pa sa, anong sabi ni Job? Isa kang hangal na babae. Sabi niya, tatanggap lang ba tayo ng magagandang bagay sa Diyos? Hindi ba pati yung hindi magandang bagay dapat tanggapin natin? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh. Ang sabi po ni Job. So nawala na si Satanas. Kung minsan po, nagpapalayas ka pa ng demonyo, Satanas, nandiyan pa yung problema mo, nandiyan pa yung karamdaman mo. Pero ang Diyos, pinanatili po niya yung karamdaman niya, yung problema niya, hanggat hindi na bago yung kalooban ng Diyos, hindi na bago yung pagkatao niya, hindi na bago yung pagtingin niya sa kanyang sarili at pagtingin niya sa Diyos. Alam po natin ang kwento. Kaya nga po, sa aking pagsasalita pa lang, makita po natin mayroong purpose. Ito po mga pag-uusapan po natin. So 1 Peter 4:12, sabi po dito, Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through, and if something strange were happening to you. Tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa buong maghapon na sinustayin niyo po kami, pinagpala, Lord, binigyan ng kalakasan. At ngayon, Lord, kahit gabi na, nandito pa rin po ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin, papurihan at pasalamatan sa iyong kabaitan, sa iyong kabutihan, Lord, at ikaw ay karapat-dapat lamang na sambahin. And of course, Lord, we are gathered here, Father God, to receive from you. To receive from your word. That is why, Lord, open the eyes of our understanding, maging sa mga prayer, or mga first-timers po namin, maging po yung sa mga nasa online, that we may receive the full blessings from your word at matransform po kami from glory to glory. And as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise in Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. So sabi po ni Peter sa 1 Peter 4:12, no? Dear friends, don't be surprised. Huwag kayong magulat at the fiery trials. Ano po yung fiery trials? Yung pong hindi lang basta pagsubok eh. Kasi doon sa mga normal na pagsubok natin, no, walang ulam, walang pangbayad ng ganito, parang normal lang po sa atin yon. Pero kapag matindi po, namatayan po tayo, merong na-aksidente, basta po, ayoko na magbanggit pa ho ng mga negative na matitindi. Think about it. Pero sa akin po, yung ano po sa akin, first time kong ma-confine, yung bad news po sa akin, Manny, ikaw ay magda-dialysis. That time, hindi ko maintindihan ng dialysis. Pero para na po akong nabuhusan ng malamig na yelo at mainit pong tubig. Pinagsabay po at nagdilim po lahat. Kinakausap po ako, hindi ako kumikibo para pong dito po nun sa Deyang. Nag-second opinion po kami sa National Kidney Transplant Institute. Ganun din po ang kagulat-gulat. Pag-uwi po namin sa bahay, nag-dialysis na po ako from National Kidney. Nagigising po ako ng madaling araw, tinitingnan ko kung totoo nga. May mga operasyon ba ako? Sabi ko, totoo nga, nagda-dialysis na ako. Kasi iniisip ko pa, sana pa naginip lang. Alam niyo po kapag matindi yung pagsubok niyo, iniisip niyo, sana pa naginip lang. At hindi lang po yan ang mga matinding pagsubok na gumulat po sa akin. Gumulat din po sa akin yung anytime mamamatay na ako dahil po nagdoble. Sobrang, kung ganyan po normal ang ang heart po natin, size niya, isang kamao, mahigit sa dalawang kamao po yung Kaya ito po hindi siya nagpapalpitate. Literal na nagsishake ang aking Sabi po ng aking cardiologist, nagda-dialysis ka na, umabot pa po ng 220/110 ang aking BP noon. Hindi kita marirekomendang pa-operahin, hindi mo kakayanin, nagda-dialysis ka, mamamatay ka rin doon, kanya. Kaya sabi po sa akin ng aking cardiologist, anytime, Manny, mabubuwal ka. Kung ako sa iyo, sabi mo na sa mga family mo para nakahanda sila. Hindi ko po sinabi. Umiiyak po ako sa labi po ng hospital. Umiiyak po ako, tinitingnan po ako ng mga nakapila. Siguro natakot sila. Ano kaya ang resulta sa akin? Ba't umiiyak yung kabata-bata? I was 32 years old then. Sabi ko, Lord, salamat sa doktor ko, pero hindi siya ang final say ng buhay ko.
ikaw ang final say ng buhay ko. Kung gano'n ang sabi ng Panginoon, magbula ngayon, kahit anong sabihin ng doktor mo, huwag kang matatakot. At lagi mong i-declare binigyan po ako ng mga verses ng Lord. Isa sa mga verses is Psalms 118:17, I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Hindi pa po ako pastor noon. No, hindi pa po ako pastor. Kaya ngayon po, buhay na buhay po ako at pinoproklama ko po sa inyo ang ginawa po ng Diyos sa buhay ko. More than 19 years. Na-COVID po ako last year. Ilang beses po ako namatay. Na-ICU po ako 3 beses ako na-confine. Dinala pa po ako sa St. Luke's para po i-check up lahat po sa akin. Endoscopy, colonoscopy, dami po. No, puso, lungs, ang dami pong chinek po sa akin. At salamat po sa Lord. Buhay na buhay po ako ngayon dahil po sa biyaya ng Panginoon. 2018, nagkaroon po ng butas sa puso or biglang na-ICU ang misis ko. Sabi ng doktor, meron siyang butas sa puso. Nakakagulat din po, pero pinagtagumpayan din po namin yon. 2018, dapat December ng 2018, ma-operahan po siya. Pero ang Lord po, nangusap po siya sa isang doktor na dapat wag kaming na parang last minute lang po yon, nakausap ng misis ko, kliyente po nila. Kinuwento po ng misis ko, sabi ko, parang sinasabi ng Lord sa atin, wag ka nang magpa-opera. Kung ako, hindi na kita pa-operan, sabi ko sa misis ko, pero ikaw, gusto mo pang magpa-opera. Katawan mo yan. That time, ready na po kami. Magda-down payment na po kami ng 300,000. Abot po ng more or less 1 million po ang gastos. Pero nag-decide po kami, harapin po namin yung risk. Isipin niyo po itong risk dito, kapag namatay ang misis ko, no, ang nanay niya, mga kapatid niya, siguro pati mga anak ko at ibang tao sisisihin ako, but kasi pero ngayon, andiyan po misis ko, buhay na buhay. 2026 na po ngayon, that was 2018. 2018 po. Ang sinasabi ko po dito, marami pa pong pagsubok ang aming naranasan, wala na lang po akong oras. Sinasabi ko po sa inyo dito, huwag tayong magulat. Kung magugulat man po tayo, ano po ang dapat natin gawin? Magtiwala sa Panginoon. Ano pa ho ba? Number 1, mag-start na po tayo. We can be victorious over trials and temptation if we grasp the purpose behind trials and temptations. I would like you to know, lahat ng nangyayari sa buhay po natin, lalo na tayong mananampalataya, ang bawat nangyayari po sa atin ay alam ng Diyos. Alam ng Diyos, pero hindi lahat kagagawan ng Diyos. Yung pong nag-dialysis ako, na-ICU ako, pati ang misis ko, hindi nagulat ang Lord doon. Last year, namuntik na ako mamatay, 3 beses ako na-confine. No, hanggang October po, dinudugo po ang aking stomach. No, halos sayo pong tumigil. Ang total bags na transfuse po sa akin for 1 year is, I think, 15 or 16 bags ng dugo. Per confinement ko po noon kasi is umabot po ng 5 hanggang 6 na bags. Tapos may mga injection pa yan para po ng dugo. May IV iron pa po ako na inaano po sa dextrose. Marami pong ginawa po sa akin, pero ang kagalingan talaga galing kay Lord. Ang kalakasan galing kay Lord. Ngayon po, meron pong purpose po ang mga pagsubok at saka yung tukso na lumalapit sa atin. Remember, ang tukso po ay hindi po siya kasalanan kung natutukso ka pa lang. Hindi yan kasalanan kung hindi mo siya papatulan. Remember, tinukso si Jesus. Di ba, ni Satanas? Nung nagpa-fasting po siya. So, hindi po kasalanan yung natutukso ka pa lang. No, yung halimbawa, mamaya, nakipag-birthday ka, tapos nakita ka kumpare mo, pare, inom ka muna. Binigyan ka dyan. San Miguel, ito kaya, anong iba? Red Horse. Na linagay sa baso, puno ng tubig. Wow, yung ano mo. No? O rin ang kalasing kanya, kaya kayo, kanya, hampasal lang, riyan mo na. No? Yung mga dating kalasing. Nagpag-pray ka niyan, Lord, no, tulungan mo po ako. No? Hindi. Ang ano mo dyan, paalisin mo na, hindi Brad, din ako umiinom. Na lang sa akin, tubig na lang. Hindi ba? Pero ako yung hindi mo pinaalis, yung Lord, kung hindi mo pinaalis to, ibig sabihin kalooban mo. Singkaran niya pa yung ginulamaran.
Dapat yan ikaw mismo, no, layuan mong kasalanan. Si Joseph po, no, Joseph the Dreamer, no, hindi rin nagulat ang Diyos. Bakit bigla siyang, ang pangako ng Diyos sa kanya, magiging leader siya. Bigla siyang naging alipin, binugbog ng kanyang mga kapatid at binenta. No, tapos sa kanyang pinagtatrabahuan na bilang alipin, naging successful siya dahil yung favor ng Lord nasa kanya. Dahil 17 years old pa lang siya or 18 noon at that time. Ang sabi po ng Bible, Joseph was very handsome. Nakakita na ho ba kayo ng very handsome? Bakit makakanya ko mo yan kayo? No. Lord, o kanyanda ko. No, at na-attract po si ilang beses siyang tinutukso hanggang dun sa hinila niya. Anong ginawa ni Joseph? Isang kasalanan na hindi, sabi po niya kay Potiphar, bago po siya kinuha ni Potiphar, tinulak or hinila, papalapit sa kanya. Sabi niya, isang kasalanan sa Diyos, hindi ko magagawang magkasala sa Diyos ko. Pero sa ating mga lalaki, kung meron nagtutukso sa'yo, sasabihin mo ba yan? Hindi, baka sabihin mo, ay po ito, balo dating manakit. No? Di ba? Nung alang manakit, okay mo. No? Ganyan po yung ibang reliyon eh. Kilala nyo na yung mga reliyon. Hindi daw kasalanan yung isang kasalanan na hindi nabulgar, hindi nalaman. Kapag sikretong kasalanan, hindi pa daw kasalanan. Lamaran. No? Kaya nga po, eto ho, may purpose po ang Lord sa buhay ni Joseph, naging leader pa rin po siya. Ang sabi po ng James 1:2-4, consider it pure joy. Sabi niyo po, pure joy. Hindi po siya joy na merong halo. No? Kasi yung joy po na alam niyo hinahaluan pa ng tubig. No? Ito po, pure joy. Purong kagalakan, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Hindi po sinabi dyan, if ever, kung sakali, whenever. Ang sabi po dyan, sa tuwing kayo'y haharap ng maraming pagsubok of many kinds. Si Peter, sabi niya kanina, fiery trials. Ito, maraming pagsubok, sabi niya, i-consider nyo na kaysang matinding o purong kagalakan. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ito po yung purpose. Ma-test yung faith natin. Lahat ng Kristiyano, hindi po totoong kapag ikaw ay born again na. Sabi po ng ibang pastor, pag born again ka na, hindi ka nadadanas ng pagsubok. Puro blessing na lang. Malaramla, hindi po totoo yun. Actually po, kung papansinin nyo, kayong mga tunay na Kristiyano, nakausap ko, nung ikaw ay na-born again, mga ilang linggo, buwan, taon, nakita mo, mas dumami ang pagsubok mo. Totoo ba yun? Alam nyo kung wala po kayong pagsubok? Kasi ang pagsubok, ibig sabihin po niya, kinokontra ka ni Satanas. Kung wala kayong pagsubok, magka-holding hands kayo ni Satanas. Si Satanas po, ang unang tinitira niya ay hindi po yung kanya, yung sa mga sugalan or mga club. No, hindi niya sasabihin niya sa mga demonyo niya, okay na yan, maintain nyo na lang yan. Punta kayo sa Calvary Temple. Yun ang mga subukan nyo. Bigyan nyo sila ng mga tukso at mga pagsubok sa buhay para mag-backslide na sila. Maaring sa atin po sa ating kalagitnaan, no? Hindi ko na po tatanungin kung sino. Meron po yung parang gusto mo nang mag-give up. Pero I tell you kapatid, huwag kang mag-give up. Sa pinag-aaralan pa lang ho natin, normal ang pagsubok. Lahat ng tao, may pagsubok. Kahit yung pinakamayaman, may pagsubok. Alam niyo ba yung marami sa mga mayayaman? Meron ngang pera pero walang kagalakan, walang kapayapaan. Magulo ang buhay, magulo ang pamilya. Pero tayo siguro, karamihan po sa atin, wala man tayong hawak na milyon, pero araw-araw, payapa at masaya ka. Pag natulog ka, mahimbing at masarap. Amen. Tumutulo laway pa. Habang tumutulo ang laway, parang may dumadaan na barko. No? Sarap na sarap ang tulog po talaga. Kaya nga ho dito, sabi po ni James, ang purpose is to test your faith that will produce perseverance, pagbabata. Kapag hindi mo hinarap ang problema mo, hindi titibay yung pagbabata mo. Lagi kang walang pasensya. Sa traffic, wala kang pasensya. Sa paghihintay sa isang pila, wala kang pasensya. Mainit lagi ang ulo mo. Pero kapag pinayaan mong sinusubok ka ng Panginoon, no, it will produce perseverance or pagbabata. Let perseverance,
finish its work. Pabayaan mong tapusin ng perseverance ang ano niya, that you may be mature. Ang goal ng purpose of testing our faith is mag-mature po tayo, maging complete, lacking nothing. Kapag mature ka na, hindi ka na magtatampo. Una sa Diyos at sa kapwa mo. Hindi ka na rin mapipikon. Ganyan yung taong yan. Alam niyo po, I've seen many people, even pastors na nakakatisod po. Pero I know na pinag-mature na po ako ng Lord doon dahil hindi po ako apektado. Kasi yung iba, pag nakakita sila ng ganyan, hindi na mag-church. Ay, hindi man totoo yung ano dyan. Kasi nakabase ang kanilang pananampalataya sa nakikita nila sa tao. Pero kung yung pananampalataya mo, nakabase mismo sa Panginoon, sa relasyon mo, kahit na mag-backslide ang lahat, no, kahit na po yung ibang pastors mag-backslide din po, ikaw magpapatuloy ka sa Panginoon dahil totoo ang iyong pananampalataya. Hindi nakabase kay brother, sister, or kay pastor. Nakabase sa Panginoong Jesus. Kaya nga po, ang sabi ng Hebrews 12:2, ang sabi po doon, looking unto Jesus, not unto men, the author and the finisher of our faith. Kapag nakatingin ka kay Jesus, pinapatibay niya, pinamature o pinafinish niya o minamature niya ang faith mo. Kapag nakatingin ka sa tao, lalo na kung baby Christian ka pa, manghihina ka. Pero kapag mature ka na, kahit tignan mo po yung mga taong kala mo banal, pero mga santong kabayo pala, hindi ka na maapektuhan. Dahil alam mong pinag-mature ka na ng Panginoon. Amen. Sino pa ho dito ang pinagmamature ng Panginoon? Magsabing amen. So magpabago ho tayo. Lahat tayo pinamamature pa ng Panginoon. Pati po kami mga pastor, meron pang binabago ang Panginoon sa amin. Dito po kay Peter naman. Sabi po ni Peter sa 1 Peter 1:6-7, so be truly glad. Sabi po ni James, sabi po niya, consider it what? Pure joy. Ito, be truly glad. Hindi yung kunwari masaya ka. No, dahil Kristiyano kayo, nakakaya kung hindi ko pakita na hindi ako masaya. Be truly glad. Ang sabi, there is wonderful joy ahead. Pagkatapos ng pagsubok, mas matinding kagalakan ang iyong mararanasan. Even though, sabi ni Peter, kahit na you must, pag sinabing you must, kinakailangan po yan. No, it's not an option. You must endure many trials for a little while lang naman pala. Pero naintindihan nyo ba in the context, ano pong ibig sabihin ng little while sa Bible? Ang sabi po ni James, maging po ni Haring Solomon, ang buhay po natin ay parang hamog lamang. No, alas 6, nandyan yung hamog, mamaya mag-aalas 7 o baka 6:30 pa lang, wala nang hamog. Parang ganyan daw buhay po natin. Yun po ang a little while. Ngayon, ilalagay po natin yun dito. Sabi po dyan, even though you must endure many trials for the whole lifetime on earth. Ano, pastor? Di ho ba kahit matanda na, may matindi pang pagsubok? Kung minsan po, 70 na si nanay, si lola, 80 na, consumption pa yung asawa niya at saka mga anak niya at apo, puro durigista. Puro maraming problema, maraming sabit. Ang tanda na nung nanay, ang dami pang problema. Ang problema po hanggang lifetime po yan. Sabi nga ako sa inyo kanina, lahat po magkakaroon ng pagsubok at saka po mga tukso sa buhay natin. Pareho lang, Kristiyano o hindi. Pero ang maganda sa Kristiyano, kasama mo ang Diyos. Tingnan niyo po ngayon, dahil yung marami po ngayon, sa generation po ngayon, at kahit hindi generation ngayon, yung mga tao po ngayon, napakahina po nila kapag matindi na po yung pagsubok. No, kapag hindi na po nila makayanan yan, anong ginagawa po nila? Nagpapakamatay. Yung iba, nababaliw. Papakamatay, nababaliw. Tayo po, minsan, ewan ko po kung naranasan nyo na po yung ang sakit-sakit ng pakiramdam mo. Kasi po, naranasan ko na ito for more than 19 years. Ang nagdadialysis ako. Ilang beses po yung pain. Parang yung mga prayers ko na po kay Lord. Last year pala, nasabi ko po ito na hindi ko alam, wala po ako sa ano ko. Kasi po, doon sa dextrose ko, habang nagdadialysis, meron pong in-inject doon na dapat hindi in-inject. Kung i-apply mo yun, dapat po nasa dextrose siya, dripping lang po siya, na napakabagal. Nung pag-apply po sa akin, buong katawan ko, pati po yung mga buto ko, sobrang sakit.
pinapahilot ko po kina misis ko, nandiyan si Pastor Francis din, sa anak ko. No? I think, kung tama ako, yung mga tao naglupungan na. No? Tama yun. Medyo nakita ko, dami pong tao tinitingnan ako eh. Sabi ko daw po, ayoko na. Sobrang sakit po kasi. Tapos kung ano daw pinagsasabi ko. Dahil po, para po akong naanubudo sa buti na po may protection ang Lord. Matino pa pong pag-iisip ko, ako may gagana ka. Pwede ako pong kamayin po tayo, dako kinisan. No, pinrotektahan po ako ng Lord. Pagkagabi, alam niyo po, meron pa rin pong dumating isang doktor. I think nasa 1 a.m. po yun. Hindi po natutulog ang misis ko. Binabantayan niya po ako. Nasa ICU po kami. Pero actually, hindi siya ICU na marami. ICU yung presidential, po siya, na room. Pero lahat ng mga tawag dito, lahat ng gamit sa ICU, nandun sa kwarto ko po. No? Medyo social po yung ko. Kasi ayoko pa ICU. So ginawa po nila yung ICU, dinala sa kwarto ko. Yung po yung misis ko, di naman nagtatanong kung magkano yung bill. Basta kung merong bill, bahala ang Lord. No? Now, mabalik po ako, meron dumating pong maliit na doktor, no? Doktora ba yun? Babae, no? Gusto niya naman pong iturok, yung tinurok po sa akin. Nakipagbuno po ang misis ko. Pero hanggang sa po namin, na I think kung tama ako, no, Joe, i-correct mo, hanggang sa uwi po namin, yung doktor na yon hindi namin nakita, hindi rin nila kakilala. Madaling araw po ng alauna. Sabi ko, pinadala ni Satanas para patayin po ako. Kaya alam niyo po, totoo po yung spiritual battle. Hindi po nila nakita. Dinidescribe po ng misis ko, wala pong doktor na ganyan at wala pong doktor na magjujuting ganitong ganyan, kanya. Utusin pa ho. Nawala na lang po. Basta nawala na lang po. Basta nagising po ako, argue na po ang misis ko. So, hindi po ba nabaltaan kanina na ganyan ang mister ko? Ba't po pa isasaksak yung kanya? Hindi, ganyan talaga. Doktor ako, kanya po. Naririnig ko na po yun. No? Kaya po, sa gustuin mo sa hindi, ikaw at ako gusto po ng dyablo, patayin niya. Pero hanggat na kay Kristo ka, hindi ka mamamatay, kapatid. Hindi ka mamamatay. At that time, kala ko mamamatay na po. Kasi talagang, sa lahat po ng confinement ko, yun po ang pinakamahina ko. Talaga po, ang aking BP po noon, bumaba na po, pababa na, 60 na po. 60. Pero tuwing nung sinabi pong i-ICU, kahit nasa 60 lang po yung aking, 60 over, ewan ko kung ilan po siya. No, tumatayo po ako, nagigising po ako. Hindi, ayokong ICU. Tapos tulog. Tapos narinig ko po sa kausap ng nurse, yung misis ko, sabi ng nurse, idadiaper po natin siya. Hindi, ayoko, makakatayo pa ako. At totoo po, nakakatayo po ako. Talaga pong pag tumayo po ako, humingi po ako ng kalakasan sa Diyos. No, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. Punta ka ng banyo. Ganun ho siya. Kaya nga po, ang faith po natin, we must endure. Ang dami po natin, tayo po lahat. Ang maganda, kahit marami tayong pagsubok, kapag Kristiyano ka, alam mo, meron kang kakampi. Hindi ka kailangan in despair, hindi ka kailangan ma-depress. Kausapin mo lang ang buhay na Diyos mula sa puso mo. Siguradong mangungusap siya kasi mabuti ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Sabi po dyan, these trials, sige po, palakpakan natin ng Lord. So for a little while po, ibig sabihin po yan, wala tang agawa, kabang mabiyatakin, baloyo kabalen. No? Alam niyo ho ba, mga kababayan, mga kapatid, habang buhay po tayo dito, merong pagsubok. Pero kahit na merong pagsubok, ang sabi po ng Panginoon kasi sa John 16:33, no, in this world, ang sabi po na, I have told you these things so that my joy, sabi po dyan, no, so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble or tribulation. Maraming kapighatian. No, but take heart, I have overcome the world. No, marami po tayong pagsubok sa mundong ito. Normal, ibig sabihin ng Panginoon, normal yan. Pero, huwag kayong mag-alala, pinagtagumpayan ko ng lahat ng yan, sabi po ng Panginoon. Kung nagtagumpay na ang Panginoon at ang Panginoon nasa atin, panalo na ho tayo. Pero hindi automatic, kapag may pagsubok, harapin mo, lumaban ka, siguradong mananalo ka. Basta't hinihiling lang ng Lord, lumaban ka. Kaya sabi po ng salita ng Diyos,
fight the good fight of faith. Finish the race. Keep the faith. Yun lang pong hinihiling ng Diyos. Kapag lumaban po tayo, kasi po yung the battle belongs to the Lord. Old Testament po yun. Kasi nung sinabi ng Panginoon na tetelestai, isa sa ibig sabihin ng tetelestai is the battle has been won. Tapos na ang gera, yung labanan sa Panginoon between darkness and evil. Wala nang magagawa sa Satanas. Sa atin na lang po yung labanan ngayon. At kapag ikaw ay lumaban sa iyong pagsubok, kapatid, ng may integridad, na merong pananampalataya, kasama mong lumalaban ang Diyos. Ano ibig sabihin yan? Kahit anong pagsubok, kahit na malapit ka ng mamatay o namatay ka na, kung kailangan ka pang buhay ng Lord, mabubuhay ka. Nung COVID, meron po tayong kapatid na ganyan, dineclare na po siyang patay. Pero nagpipray po ang family nila, nabuhay po. Umabot ng 4 million po ang nuho nila. Ang gastos, pero binalik ng Lord, lalong pinagpala po ngayon. Kahit mamatay ka, no, at alam ng Diyos na meron ka pang at nagpe-pray yung mga pamilya mo, mabubuhay ka sa kalooban ng Diyos. Ang ibig po sabihin dito, lumaban ka lang, siguradong mananalo ka. Hindi yung laban ka, anak, malay mo, manalo ka, tulungan kita, malay mo, manalo tayo. Hindi po ganon. Kapag anak ka ng Diyos, lumaban ka, mananalo at mananalo ka. Hindi ka pwedeng matalo ng dyablo dahil ang dyablo ay tinalo na ng Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, pinahiya na daw. Sabi po doon, shaming them, no, doon sa pagkapako niya sa krus at dinisarm po ang power of darkness. Wala na po siyang pinahiya po sa krus. No, ng Panginoon at tinanggal po yung kanilang kapangyarihan. Now, kaya nga po dito, these trials will show that your faith is genuine. No, ang purpose ay makapag-endure tayo for a little while. Sabi po diyan, purpose para po makita kung tunay yung pananampalataya natin. Tayo po mismo alam natin kung tunay yung pananampalataya natin. Pero kailangan pa po tayong masubok. It is being tested as fire tests and purifies gold. Ang sabi po dyan, though your faith is far more precious than gold. Alam niyo po yung gold, para po maging pure yan or 24K, kailangan po yan na i-purify pa po sa apoy para po yung mga dumi na hindi gold matanggal at maging pure gold. Pero sabi ni Peter, pero yung faith ninyo ay mas mahalaga, more precious. Sabihin niyo po, precious. Precious. Yung iba parang narinig ka, precious. Iba po yun. Iba po yun. Baka po, ay yun ang panuorin natin mamaya, balikan natin kung ganun nga yung sinabi. Now, kaya po dito, far more precious than mere gold. Kaya kapag ito po yung verse na sinasabi, pinipreach ko po, madalas sinasabi ko po ito at ngayon sasabihin ko na naman. Sa atin pong mga magulang, ang pinakamahalagang dapat nating ipamana sa ating mga anak ay hindi yung edukasyon. Tingnan nyo yung mga nasa Senado. Napakataas po, edukado. Mga magnanakaw at saka po sa Kongreso. Hindi naman lahat. Siguro po meron pang doon, kalahating tao, baka po siya, hindi pa siya nagnakaw. No, hindi ko po alam kung gaano katindi yung mga yan, pero it is not an education. Kapag yung isang kriminal, in-educate mo siya, para mo lang siyang in-empower. No, kapag may edukasyon na, may power na. Hindi rin po ginto, kayamanan o lupa. Ano ang pinakamagandang ipamana sa ating mga anak? Pananampalataya. Kasi kahit hindi mo sila iwan ng pera, ng bahay o nung anuman, kung meron silang Diyos na buhay, meron silang Kristo, hindi sila magkukulang, hindi sila pababayaan ng Diyos, patuloy na pagpapalain ng Diyos dahil ikaw ay nanatiling tapat. Amen. Natandaan niyo ba yun? Pagpapalain kita, sabi ng Panginoon kay Isaac. Alam mo Isaac, bakit kita pagpapalain? Sabi po ng Lord, dahil ang ama mo si Abraham sinunod, hindi siya pasaway sa akin, sinunod ang mga inutos ko sa kanya. Kapag tayo po'y naging masunurin sa Lord, pagpapalain ng mga kaapu-apuhan po natin mula sa anak po natin. Kaya ang magandang ipamana po sa kanila, pananampalataya. Amen. Huwag na kayong mag-away ng mga kapatid ninyo sa kapirasong lupa.
Amen po ba? Parang si Abraham, nag-aaway yung mga servants si Abraham at saka yung pamangkin niyang si Lot, yumaman din kasi. Sabi ni Abraham, hindi tamang mag-away tayo, magkadugo tayo. Mamili ka na lang, sige, kung ano yung pinili mo, kung sa kanan ka, sa kaliwa ko. Kung kaliwa ka, sa kanan ako. Pinili po niya yung pinakamaganda. Develop na, katabi ng Sodom at Gomora. Siyudad na po. Si Abraham, gubat pa po yung papunta. Pero sabi ng Panginoon, siguradong pagpapalain kita. Kapag nagparaya ka, marami po kasi ngayon. Noon po kasi meron tayong si judge po natin na member dito. Nung minsan tinanong ko po siya, nung binisitan po namin sa korte, sabi ko, Judge, meron po bang mga ano din dito nag-aaway sa lupa? Mga Kristiyano? Oo, kanya Kristiyano, tsaka hindi, nag-aaway sa lupa. Nagdedemandahan. Alam niyo po kung minsan nag-aaway kayo sa lupa, nung bata kayo, yung kayong mga magkakapatid, close kayo. Pero nakapag-asawa kayo ng demonyo, kaya ganyan. Sabi niya, pangane ka, paborin mo rin kayaya mo. Ikang bunso, ara naman ning metong. O itang metong libutad. Ika libutad ka. Bala na. Ano? No, alam niyo po, pag nagparaya ka, ang tunay na Kristiyano, hindi ka na magigipag-away sa kapirasong lupa sa mga kamag-anak mo. Siguradong pagpapalain ka ng Lord. Salamat sa amen nyo. Bahala kayo, namisa kayong pagdemanda. Alam niyo ho ba, sabi ko kay Judge, kapag nagdedemandaan po sila, ilang taon po yan, mahina ng 5 years kanya, umabot ng mahigit 10 years. So magkano yung attorney? Every consultation, punta ka sa office niya, may bayad. Every appearance niya sa korte, mas malaking bayad. Ilang taon yun? Kung makakasapung taon ka mahigit, nakabili ka na ng bagong lupa, ka pa may storbo kayong korte. Hindi ba? Well, anyway, appearance taken Baka marami po kayong mga lupa dyan, no? Nasa paso. Pinag-aawayan din. Sabi diyan, it is being tested as far tests pure gold, that though your faith is far more precious than mere gold. Kung yung gold inaagalagaan pong mabuti, tinatago po. Nasa mga bangko, nasa Central Bank, nasa World Bank, ang mga, di lalo na naingatan po natin ang ating pananampalataya at ang pag-iingat po natin, lumago tayo sa pananampalataya. So when your faith remains strong, through many trials. Paano daw lalakas ang ating pananampalataya? Through many trials. Kung wala pong pagsubok, hindi lalakas ang iyong pananampalataya. Hindi po lalakas ang iyong pananampalataya sa mga blessing. Actually po, may mga ilan na mga Kristiyano kung kailan binless, wala na po sila sa church. Natangay. Kasalanan mo ba ng Diyos yun? Hindi kasi pastor, hindi galing sa Diyos yun. Pinag-pray ng pastor, hindi galing sa Diyos. Kasi meron tayong kaisipan na ganito. Kapag ikakapahamak mo, hindi ibibigay ng Diyos. Pero alam niyo ho ba, anong verse po ang pwede niyong ibigay sa akin na hindi ibibigay ng Diyos kapag ikakapahamak mo? Pakinggan niyo ako, uy, pastor, na ano yan? Jesus name. Alam niyo, si Solomon, ang hiniling po niya is what? Wisdom. Pero ang binigay pa rin niya ng long life and riches and honor. Si Solomon po ang pinakamayaman magpahanggang ngayon. Dahil sa mga toneladang ginto na meron siya, yung kanyang palasyo, purong ginto, yung temple ng Panginoon, purong ginto. Ganun kayaman si Solomon na walang tatalo sa yaman ng mga tao ngayon. Pero napariwara si Solomon. Paano siya napariwara? Nahiwalay sa Diyos. Pinagbigyan niya yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Ilan ba yung asawa ni Solomon? 700 lang naman. Ewan ko paano niya i-schedule yun sa 1 year. Hindi pa nasiyan si Solomon doon. Meron pa siyang tinatago. Meron siyang kerida. No? Kabitenya. Ay, sorry po. Hindi po pala kabitenya. Kabit lang, sige. Baka magalit yung mga taga-Cavite, no? Meron po siyang kabit na 300, 1,000 lahat. Sinabi ba ni Solomon, Lord, kasi ikaw, pinayaman mo pa ako . Ganun ho ba? Marami pong pinayaman ang Diyos, pero hindi kasalanan ng Diyos. Kapag pinagpala ka ng Diyos, be sure
na accountable ka sa iyong mga hinahawakan. Yun po ang totoo. Pwede kang pagpalain ng Lord, pwede ibigay ng Lord. Romans 8:32. Kung hindi niya pinagkait si Kristo sa atin, hindi ba niya ibibigay ang lahat ng bagay? Tingnan niyo po yan. He who does not, ang Diyos na hindi niya in-spare, hindi niya pinagkait si Jesus, His Son, but gave Him up for us all. How will He not also? Hindi ba't lalong ibibigay along with Him, along with Christ, graciously give us what? Some things? All things. Pero kapag binigay ka ng Lord, pinagpala ka niya, dapat ikaw ang managot. Hindi yung, kasi ang sikreto dyan, kahit mayaman ka kapatid, kahit marami kang pera, huwag mong ariin sa'yo yan. Yun ang naging sikreto ni Abraham. Napakayaman ni Abraham, Isaac at Jacob. Mababasa nyo sa Genesis. They were very rich in livestock, silver, and gold. Nabasa nyo na po ba yan? Napag-aralan na po natin yan. Mas mayaman pa sa hari ng Sodom at Gomorrah. Pinagalitan ni Abraham ang hari ng Sodom. Tinalo po niya yung 4 na hari na nagkidnap sa kanyang pamangkin na si Lot. Rinescue niya. Tingnan po, rinescue si Lot kahit po kinuha yung magandang lupa ni Abraham. Pero ganun po magpatawad si Abraham. At saka hindi po niya inaring kanya po yung Yung rich young ruler, sabi niya, paano po ako maliligtas? Gawin mo lang ito, ganyan-ganyan. Sabi na po sa mga commandments, bata pa po ako, ginagawa ko na yan. Sabi niya, ganun ba? Meron ka pag isang kulang. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. At pabigay mo sa may hirap at sumunod sa akin. Nalungkot po siya because he was very rich at young age. Bakit? Ang iniisip niya, sa kanya ang yaman. Pero kung iniisip niya, sige Lord, total hindi naman sa akin ang kayamanan. Galing din sa Diyos, galing din sa iyo. Susunod ako. Ibebenta ko lahat ito. Ang hindi po alam nung mayaman, kapag sumunod siya sa Lord, pinamigay yon, papalitan ng Lord anang mas higit pa sa dati. Kasi po, kapag nagtanim ka ng marami, principle ng Diyos, nagtanim ka, aani ka. Kung maraming tinanim mo, babalik sa iyo. Hindi ibig sabihin ng Lord, handa ka bang maghirap sa akin? Maganda ka mag-sacrifice, pwede. Pero papalitan po ng Lord. Pero kahit napapalitan ng Lord, yumaman ka ng yumaman, kapatid, huwag mong ariin sa iyo yung kayamanan. Bakit? Pag namatay ka, hindi mo madadala yung kayamanan. Amen. Kaya hindi po pera, hindi kayamanan ang solusyon sa mga problema po ng tao. Huwag niyo pong gayahin po yung isang mayaman na lalaki na hindi pinahawak ng pera yung kanyang asawang babae. Hanggang nung namatay na po siya, sabi niya sa asawa niyang babae na naghihingalo na po yung lalaki, nandun po yung best friend ng babae, sabi niya, kapag namatay ako kanya, gusto ko lahat ng pera ko isama mo sa libingan ko. Tapos, nagano po yung babae. Ano sabi mo? Sabi mo nung best friend, ano sabi mo? Oo, bibigay ko. Bibigay mo kanya. Nung libing na po, linibing niya, meron pong nilagay na malaking kahon po yung babae doon sa kanyang libingan. Sabi nung kanyang best friend, wala kang tinira sa'yo, binigay mo ba lahat? Oo, kanya. Kasi yun ang inihiling niya. Nilagay ko, sabi po niya, o paano kanya? Huwag kang mag-alala kanya. Lahat linagay ko sa cheque kanya. Binigay naman niya. Lahat linagay niya sa cheque. Siguro po next week, nangalwakya kayo, get yun yung kwento. Pero hindi po solusyon. Mamamatay ka. Kaya kung gusto mong ikaw ay kasi sabi ng Panginoon, napakahirap sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kasi kung inaari mong sayo ang mga pag-aari mo ngayon, mahirap kang makapasok sa maliit na pintuan, sabi ng Panginoon. Mahirap kang makapasok. Pero kung ano man ang meron mo ngayon, pati pamilya mo, anak mo, sinasabi mong, Lord, lahat ng ito, pahiram mo lang. Baging ang buhay ko, pahiram mo lang. Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong aalis, Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga po tinitest tayo ng Lord para hindi tayo maging mukhang pera, hindi tayo maging makamundo. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Kapag ikaw ay nananatiling tapat sa kabila ng napakaraming pagsubok, ngayon pa lang, pinaparangalan mo na ang Panginoon. Lalo na, pagharap mo sa langit, lalo na doon sa Bema Judgment na tayo i-reward.
No, sasabihin ng Panginoon sa'yo, well done, thou good and faithful servant. Kahit napakarami mong pagsubok, ginawa mo pa rin yung pinapagawa ko. Kahit napakarami mong pagsubok, nagbunga ka pa rin. Kahit napakarami mong pagsubok, nang hawakan ka sa aking pangako. Well done, thou good, faithful servant. Romans 5:3-4, we can rejoice too, ang sabi po ni Paul. Doon kanina sa kay James, consider pure joy. Kay Peter, be truly glad. There is wonderful joy ahead. Dito naman po, sabi niya, we can rejoice too. When we run into problems and trials. Na kahit na tumatakbo tayo sa buhay po natin, maraming pagsubok, maraming problema, for we know they help us develop endurance, yung pagbabata. Marunong ka magbata, marunong ka magpasensya kahit hindi komportable ang buhay mo ngayon. Na pinapayagan mo, itong mga trials na to, dinidevelop yung character mo yan. And endurance develops strength of character. Kaya alam niyo po, kapag may pagsubok, harapin lang po natin. Huwag kung saan tayo nagpupunta, parang nililibang natin ang ating sarili. Hindi mo masasolve dyan, lalong lumalaki yung problema. Kung may problema ka, magdadrugs ka, iinom ka. Pag nawalan ka na naman, ganun na naman, doble ang problema mo, lumaki ang problema mo. Hindi mo masasolve ang problema mo kung di mo yan hinaharap. Narinig ko nga kahapon ng preaching ni Elder AJ, parang ano po yan, examination sa paaralan. Kahit nag-aral ka ng lesson, memorize mo na po yung reviewer. Pero kung di ka naman humarap on the day of examination, bagsak ka pa rin. Di ho ba? Kaya para manalo ka, harapin mo ang pagsubok. Huwag kang mag-absent. Amen. Ang dami pong mahina po ngayon. Kaya marami pong nagpapakamatay, nagsusuicide. Nung panahon po namin, yung mga kaedad ko ho dyan, kailan lang tayo may bagong damit? Tuwing Pasko. Kung meron ka bang kapatid, magkamukha kayo para kayong kambal kahit hindi kayo magka-size. Parehong-pareho. Kaya nung nagbibinata na ako, Lord, hanggang ngayon pareho pa yung suit namin. Parehong-pareho. Bibilang ka rin ng sapatos doon din. Pag-aral mo pa. Tapos, kung size 6 ka lang, bibilang ka size 9. Hanggang high school mo na yan, anak. Dahil mumurahin, months lang sira na, hindi na umabot ng high school makak. Tapos, mga tsinelas mo natin, butas na, pigtas na, lalagyan mo lang ng pako. Wala tayong bagong damit. Butas-butas yung pantalon mo, yung short mo, lalagyan mo lang ng dalawang nakatapan na nakatahipong Yung iba sa inyo na bata pa, hindi nyo na alam yan. Pero ganyan po noon. At least hindi kita yung puwit mong na maitim. Nakatakip. Kaya po, pag magmimerienda ho tayo, kung di po kay Mito, bayabas, o kaya kanin lamig. Hindi ho ba? At saka po paksiw na malamig din. Ngayon, saka po sa paaralan, magmimerienda po tayo, social ka na kapag nakabanana cue ka. At saka naka-straw ka dun sa iyong buko. Pero kapag hindi ka naka-straw sa buko o 50 mo, kapit na alam mo ito kahit tage-tage. Palit-palit, wawa. Pero na-develop yung strength of character because of many problems na hinarap po namin noon. Walang running water noon, walking lang. Mag-iigib ka nandun sa kabilang kanto. Kung magmamadali ka, lalo nag-aaral ka, maliligo ka na dun sa labas kahit na malamig. Naranasan po namin yan. Kaya po yung mga namin mas matibay. Pero ngayon, hindi po, konting lang, wala lang wifi, parang mamamatay na. Di ba ganyan, parang mamamatay ng isang tao, wala lang wifi. Nakalimutan yung cellphone, parang mamamatay na rin. Ako po, pag nakalimutan ko yung cellphone, lalo pa sa dialysis, kung minsan sabi ko, ang sarap pala lang walang cellphone ka ako. Walang istorbo. Sarap po ng dati. Kaya ngayon po, kayong mga bagong generation, kahit po tayo lahat na nabubuhay ngayon, kahit medyo magaan ang buhay po ngayon, hindi po totoo, mas mahirap ang buhay ngayon. Mas magaan po ngayon. Noon, kapag meron ka ng sasakyan na tricycle at saka po owner, mayaman ka na. Kapag meron kang BMX na bisikleta, medyo may kaya-kaya ka na, ganyan. Tsaka noon po, kapag nakapag-Jollibee ka, noon po wala pang Jollibee, isang McDo pa lang, dyan lang sa daw. Pag nakapag-McDo ka, big time ka na. Hanggang Totobits lang kami. Kapag cool spot. Alam niyo pa yung cool spot? Pag naka-cool spot ka na, medyo social na kang bagya. Yung mga gano'n. Ngayon, regular lang. O kape muna tayo. Parang regular lang. Wala pong Starbucks po noon na wala pang 3-in-1.
pero matitibay ang mga karakter ng mga tao dahil humaharap sila sa napakaraming pagsubok. Kaya po tayo ngayon, magpakatibay tayo sa mga pagsubok na inaalaw po ng Lord. And character strengthens our confident hope. 7:35 na pala ba? First point ko pa. Anyway, malagad na kayo mga agit na. Masaya ako nung mirasta mo alas 10. Sabi, and character strengthens our confident hope of salvation. Ano po yung strengthens our confident hope of salvation? Yung kapag ikaw ay nababago, no, alam mo, nagiging kumpiyansa ka na, ligtas ka nga. Pero tanungin ko kayo ngayon, sa sarili nyo, sagutin yung tama ang sarili nyo. Sino sa inyo ang siguradong ligtas kayo? Sa sarili nyo, kung sarili nyo, parang, alam mo, pag galanganin ka, alam mo na meron kang hindi ugali na hindi nababago. Noong pang hindi ka Kristiyano, ganyan ka na, ang problema, lumala pa. Wala kang kumpiyansa. I'm not saying you're not saved. Na kay Kristo ka, save ka. No, I'm not saying hindi ka save. Save ka pa rin. Kaya lang, wala kang confident hope na wala kang kapayapaan. Save kaya ako, hindi Lord. Save kaya ako, hindi Lord. Kasi hindi ka nagbabago. Mababago ka lang kung haharapin mo ng tama ang problema kasama si Kristo. Amen. Kaya kapag nabago ka, kasi po sabi po dyan, nababago tayo kapag humarap ng iba't ibang problema. Ako po, napakaraming pagsubok na po. 19 years na magdadayal. Bukas yan. Maaga po akong gigising, pupunta ako ng dialysis na naman yan. Ano po yan, no? Linggo-linggo, ganyan po. 3 times a week. Monday, dati po, twice lang. Ngayon, naka 3 times po ako. Ayun na po ako yung balik sa twice. Baka daw kung anong mangyari sa sikmura ko, I don't know. Pero alam ko, sabi ko, Lord, pinagaling mo na ako. Hindi ako nagwo-worry. Ang sabi ko pong ganyan. Alam niyo po ako sa sarili ko, ang daming nabago po. At hanggang ngayon, mayroon pang binabago ang Diyos. Kapag hindi ka nagpabago, yung problema mo, paulit. Yun na naman yung problema ko. Yun naman. O kasi nga, pag nandyan na, magbuisit na ka. Consider it pure joy. Kung meron kang joy, ano ibig sabihin nun? Nagpupuri ka. Kapag may pagsubok, magpuri ka. Nung may pagsubok si Haring Jehoshaphat, lulusubin sila ng 3 kingdom. Ano yung pinagawa ng Lord sa kanila? Harapin. At nagpuri po sila. Anong nangyari? Nanalo po sila. Anyway po, no, hindi ko na po yung chart natin. Number 2 na po tayo. We can be victorious over trials and temptations if we ask for wisdom to rise above trials and temptation. Ang nakakalimutan, pag nagkaroon kayo ng problema, ano yung unang naiisip nyo, lalo na kapag pera? Ay puntahan ko si brother, ay puntahan ko si sister. No? Hindi yung pinupuntahan ng Lord, dapat una mong puntahan ang Lord. At kapag nag-pray ka kay Lord, ano yung tamang unang prayer mo? Yung ang prayer mo, Lord, bakit ganyan? Yung by prayer natin, hindi po sasagutin ng Lord ang ganyan. Lord, nahihirapan na ako, hindi sasagutin. ang kailangan po natin, wisdom. Kung bakit din po ako nabubuhay po ng ganito na in-extend ng Lord ang aking buhay for more than 19 years, is dahil noon pa po I've learned, di pa ako pastor, first year pa lang ako, humingi na ako ng wisdom, Lord, ano po ang gagawin ko? Sabi ng doktor sa akin, hindi na ako matatanggal sa dialysis. Ano po ang gagawin ko? Lord, ano po ang gagawin ko sa mga gamot ko? Napakarami. That time po, no, ang gamot ko maabot po ng 50,000 a month. Dahil hindi pa maayos ang PhilHealth po noon, ang dialysis fee umabot po ng 80 to 100,000 a month. Kaya marami po pupunta ng PCSO, sa mga gobyerno, yung mga kasama ko noon. Pero isa sa wisdom na binigay ng Lord, sabi ko, Lord, bawasan na po, hindi muna po kami mag-tithes, hindi na, magtipid muna po kami, at wala na mo pang offering, Lord, hindi na kami magbibigay sa youth, hindi na kami magbibigay sa mission, hindi na kami magbibigay ng 700 Club at saka sa CBN Asia. Dami po namin binibigyan. Kasi napatunayan po namin na kapag ikaw ay nagbigay, hindi pwedeng hindi ka bibigyan ng Lord. Alam niyo po, sagot sa akin ng Lord, yung tithes mo, doblehin mo. Kaya nga sabi ko nga, Lord, ikaw ba yan? Pero alam ko si Lord yun. Inano ko po yun. That was 2007. Takot na takot po ako, hindi ko na alam. May mga araw na sasabihin sa akin ng misis ko, Ojo, yan naman sabihin ka akong, Ojo, kaluguranda ka. Ali, Ojo, wala ka ng pandialysis. Para pa sinasabi sa akin, malapit ka nang mamatay, Jo. Lalabas po ako doon sa gate po namin, titingala po ako sa langit. Kung paano nananalangin si Kristo, nakatingala sa langit.
Sabi ko, Ama, kako, sinabi mo, hindi mo ako pababayaan. Sinabi ni David, mula nung bata siya hanggang tumanda siya, wala pa siyang nakitang righteous or godly person na nagpalimos ng tinapay. Na kahit minsan po, nung nasa business po ako, ang dami kong utang, umabot po ng more than 6 million, may mga demanda po ako. Pero buhat po ng dialysis kong 2007, magpahanggang ngayon, maraming gastos sa mga hospital, nag-aaral po sa, nakadalawang course po yung panganay ko, yan, no, yun. Nakadalawang course po siya, mag-graduate na siya ngayon ng pangalawang course ng criminology. Kukuha ka ba ng course yan? Of course not. No. Yung isa po, nag-graduate na po siya ng licensed nurse na po siya. No. Magme-medicine pa po siya dyan, kalooban po ng Panginoon. And then, hinulugan po namin ang bahay po namin sa Pag-ibig. May dalawang sasakyan po kami, luma po noon. Pinalitan po ng Lord na dalawang bago. Yung pong bahay ko po, bayad na. Nung inabot ko po sa misis ko yung titulo, ayan, tunay na may bahay ka na, kako. Kasi marami po sa inyong mga asawang babae, tinatawag kayong may bahay pero wala naman kayong bahay, di ba? Mag-pray kayo kay Lord. Lord, kung talagang may bahay ako, bigyan mo ako ng bahay. Amen po ba? Amen. Konti lang yung may bahay dito. Sino pong gusto ng bahay, magsabing amen. Bibigyan po kayo ng Lord according to your faith. Amen po ba? So, yun po ang wisdom na binigay sa akin ng Lord. Doblihin mo ang pagbibigay mo. Hanggang ngayon po, dinoble ko yung aking pandemic. Ito po yung tinanong ko, Lord, paano nito pandemic, kako, no? May tithes, may offering. Nag-a-attend po ako ng church 3 to 4, regularly 3 times a week. Wednesday, Saturday, at saka po Sunday. Yan po yung mga inatanan ko. Sabi ko, Lord, maraming gastos ngayon, ganyan-ganyan. Panginoon, ano po ang gagawin ko? Alam mo yung offering mo. Hindi na po tithes kayo nung pinagalaw ng Lord. Yung offering mong 100 lang kanya. Dagdagan mo ng 1 zero. Dinagdagan ko po. Every offering pong buwat nung 2020, nag-open po tayo, June yun, hindi ko po makalimutan. Ang sakit po, ang bigat. No? Tapos, inumpisahan ko po yun sa mga ilang linggo, masakit po. Isipin niyo po, mati 3,000 ka a week. Bukod pa sa tithes and offering. Bukod pa sa, may mga tinutulungan po akong kasama kong nagdadialysis. May mga binagbibigay po ako ng tulong. Pero nakita ko na totoo ang salita ng Diyos. Kapag ang wisdom na para hindi ka mamuhay sa kahirapan, magbigay ka, sumunod ka sa Diyos. Salamat sa konting amen nyo. Maniwala kayo sa hindi, totoo ang salita ng Diyos. The more na ikaw ay nagiging gahaman, the more na nahihirapan ka sa pera. Yung iba, hindi, marami akong pera. Marami kang pera pero wala kang kapayapaan, kapatid. Wala kang kagalakan. Masasabi ko po yan. Kapag naging masunurin ka sa Lord, mas tumutulong ka sa kapwa mo, nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, mararanasan mo yung tunay na kapayapaan at kagalakan at hindi ka pagkukulangan ng Panginoon kahit na kailan. Kahit sa panahon ng krisis, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, ang sabi po na Proverbs 4:5-7, get wisdom, get understanding, do not forget my words or turn away from them. Do not forsake wisdom. Ang sabi po dito ni Solomon, and she will protect you. Kapag may wisdom ka, she will protect you. Sabi niya, love her and she will watch over you. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Ito ba'y binabayaran yung wisdom? No. Kung gusto mo ng wisdom, paano pong wisdom po natin? Ang sabi po ng 1 Corinthians 1:30 muna. Gusto kong pakita ang 1 Corinthians 1:30. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. Sino ang wisdom po natin? Si Jesus. So si Jesus po, sabi diyan, si Jesus who has become for us wisdom from galing sa Diyos. Si Kristo po ang wisdom natin. Kaya nga dito, get wisdom, get Jesus, though it costs all you have. Ano po ibig sabihin dito? Ano yung, though it will cost you, it will cost your time. Gusto mo ng wisdom, magbabad ka sa Bible. Gusto mo ng wisdom, magbabad ka sa prayer. Magbabad ka sa meditation. Gusto mo ng wisdom, huwag kang a-absent sa mga gawain ng Diyos. Huwag kang a-absent sa pananambahan, huwag kang mag-a-absent din sa mga CU.
Sabi po ng Proverbs, na ano ba ito? 17 ba yun? Yung as iron sharpens iron. No? Ganon din po, kapag tayo po yung nagkakatipon, hinahasa ang bawat isa, nagiging mas marunong po tayo. Nagkakaroon po tayo ng karunungan. Tama ba karunungan? O katalinuhan kasi is knowledge. Okay. So get wisdom. Spend time more with Jesus. Because Jesus is your wisdom. Amen. Proverbs 2:11-12. Sabi po dyan, wise choices will watch over you. Understanding will keep you safe. Wisdom will save you from evil people. Alam niyo ba, from those whose words are twisted. Yung pong binubudol ka. Ay, sister, kanya, mag-invest ka dito. Pag nag-invest ka dito, every week meron kang patubo na ibibigay, nakacheke. Totoo naman, sa isang buwan, binigay ka na patubo, tig 5 to 10,000. Ang ano mo lang is 100,000 na ano. Pero dahil gahaman ka, pagtapos ng isang buwan, 2 buwan, wala na. Nabudol-budol ka. Bakit ka nabudol-budol? Because of yung pong wanting more. Because of love for money. Kasi kung meron kang wisdom, mag-isip ka nga, anong produkto nila na para kumita ng ganong kalaki, na bigyan ka ng 10% per week or 5% na lang per week. Anong mas mahal pa sa shabu? Sa cocaine? Yung ba yun? Tsaka po kapag meron na bang mayaman na pinapiramiding niya ang kanyang mga pera, katulad ni Henry C. o ng mga billionaire po natin, si Go Kong Wei o sina Bill Gates, wala po. Kasi natural sa tao na kapag alam niyang kumikita siya dito, pag-ano nilang siya kasi, total, sabi naman ng mga yan, nagbibigay sila sa church, nagbibigay sila sa foundation. Eh ikaw naman naingot na mukhang pera, nag-ano ka naman, naniniwala ka dyan kasi mabait itong mga nasa board ka niya. Kristiyano yung mga yan. Nagpadala ka naman, Kristiyano yung mga yan. Gusto nilang i-share yung pera nila. Eh ako po maniwala ka rin, mga demonyo na rin. Meron pa akong kakilala, alam niyo po yung mga, mag-i-invest ka daw, nag-uukay sila ng mga ginto. Pag nahukay yung ginto, meron kang parte doon. So every week, meron po kakilala, nagbibigay 50,000. Nung huling pagkita po namin, noon pa yon, umabot ng 10 million, sabi ko, huwag nyo nang itutuloy yan. Hindi totoo yan kasi nung una sabi niya 10 feet na malapit na daw. Nung umabot ng 20 feet, umabot ng 50 feet hanggang sa sinabi ko, walang Hapon na maghuhukay ng 50 feet nung gera. Imagine niyo po yung 50 feet, yung taas mo ng building na to. O kahit 10 feet lang, hindi ka maghuhukay eh. Meron kaming mga kakilala, totoo po ito. Diyan, sa Porac. Maraming ginto po dyan eh. Kaya nung ginawa po yung SCTX po dyan, nakita ko po ito sa mata ko, na lumalabas po yung mga militar na may mga kahon. Sabi po nila, ginto po yun. Pero meron po ako dyan na nakatalisod po ng ginto. Kahit po sa Bicol na may kakilala kami doon, alam nyo gano'ng kalalim po ang nasa 1 foot or 2 feet. Kasi nga, babalikan ng Hapon. Ninong mamuting-muting, magyera mangulgul ka pa ang kaya. Pamarlanda na ka pa, sa kandanuring abe mo. Hindi, hukay pa ako para hindi nila makita yung Kaya nilalagay kadalasan sa isang halaman para alam nila yung halaman may palatandaan. Tapos nakahukay lang ng konti lang para agad nilang makuha. Huwag kayong maniwala din. Hanggang ngayon, may ganyan po. Makuha. Meron din po yung, yung ginto ng mga Marcos. Pwede ka daw na doon kapag mag-i-invest ka. Hugayin ni mayari ng termino na lapang gintong lulwal eh. Di ho ba? Pag may wisdom ka, ang sabi ng Bible, mas mabuti daw yung perang kinita mo na maliit lang. Godly, godly money. Kesa doon sa napakalaking ang kita, pero makademonyo naman. Pero yung mga budol, wala man pera yan eh. Binudol ka lang. Sunapin, mga marakalata ang bituturan. No? Ecclesiastes 7:19. Wisdom makes one wise person more powerful than 10 rulers in a city. Kapag meron kang wisdom na galing sa Diyos, godly wisdom, not human wisdom, mas matalino ka pa sa 10 congressman o 10 senador na merong flood issue. Flood control issue. Amen. Mas matalino ka pa daw sa mga taong yan kapag meron kang Kristo na wisdom mo. James 1:5. Di ba James 1:2-4 kanina, yung consider it pure joy by brethren whenever you face trials of many kinds?
No, yung bandang huli, let perseverance finish its work. Verse 4 po yun. Verse 5, sabi po ni James, ang sinasabi ni James dito patungkol saan? Sa pagsubok. Kaya sabi niya, if you lack wisdom, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ang sinasabi ni James yan, ituring yung kagalakan yung maraming pagsubok at pabayaan yung ma-develop kayo sa karakter ninyo. Ngayon, kung kulang kayo sa wisdom, ang sinasabi ni James dito, kapag merong pagsubok, ang kailangan mo, wisdom. Amen. Kapag patsya kami niya wisdom kang Lord, misdan na ka mo. Wala ka nga karapat. Kaya nga po, hingi tayo ng wisdom sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw kailangan mo ng wisdom ka mo. Tapos ganti ka, mas lalo ka na ka mo. Kailangan, nabudol-budol ka na eh. No? Meron nga po, di ba yung mga budol-budol po sa mga online? Meron po kaming kakilala, nakita niya, mura yung sopa. Napakamura kanya, last na ano. Siguro wala mong 100 piso, walang 100 piso. Ganun po kamura. Nung dumating, ganyan kali. Anyway po, godly wisdom will make you victorious over trials and temptations. Last point, stand firm and resist giving into trials and temptations kung gusto nyo manalo sa mga problema. Stand firm. Kung meron kang, anong tawag ko dito, kung alam mo man yung purpose ng problema mo, point number 1. Point number 2, kung meron ka mang wisdom, binigyan ka ng Diyos. Katulad kanina, nag-absent ka, hindi ka umarap sa problema. Hindi ka umarap sa pagsubok nyo sa buhay, pagsubok sa test, ka rin, malagwa ako siya, kayong school. Ano ka pa rin, di ho ba? Stand firm. Paano ka mag-stand firm? Kung lagi kang ready, lagi kang merong wisdom, hindi ka nasusurprise sa mga problema, mananalo ka, lagi ka pasado. Alam niyo po, siguro yung iba nag-aaral pa, no? Nung time po namin maraming surprise quiz. Meron pa bang surprise quiz kayo? Meron pa. Pero, alam mo merong surprise quiz, pero kung pag lagi kang handa, hindi ka masusurprise. Yung alam mo po yung mga hindi handa, hindi nag-aaral ng leksyon. Ma'am, wag na, ganyan. Noon po, ganyan sa amin eh. Isa na po ko doon, ma'am, mali na, salida na kang balitog, ma'am, salida kang baliwag. Ayun lang po yung namin, nung baliwag lang eh. Salida ka, sige, next time na lang. Next time, wala. Tapos, susurprise ka sa susunod na naman nun. Sabi ko, bisa na nila naman balitog, mama ako. Kaya nga po, katulad nga po nung kapag handa ka, mapagtatagumpayan mo. Ang isang presidente po, I think president po ng Amerika, nakalimutan ko na po, sabi po niya, to avoid war, you need to prepare for it. Ayaw mo ng gera sa iyong lugar o sa iyong bansa, mag-prepare kayo. Kasi kapag preparado ka, hindi ka atakihin. Tignan niyo tayo, binubuli tayo ng China kasi alam niya, hindi tayo mananalo. Ano lang ang meron natin? Tulang lamo. Mga tutubi lang. Boom. Pag pinapa-underpen, no? Para ka nanood ng Bugs Bunny, saka yung kalaban niya. Sinisipa-sipa. Bakit? Kasi po walang presidente pagkatapos ni Marcos Sr. Kasi si Marcos Sr. po noon, hindi ako maka-Marcos. Si Marcos po noon, meron siya mga project po dyan na talaga pong i-upgrade ang Ang nakakalungkot, alam niyo po, napag-alaman ko lang po sa CU namin, na ang Armalite po, automatic rifle, ang naging bento po, Filipino. Kasi dati po ang mga rifle, isang lang, bang! Tapos lalagay na po yung sugod mga kapatid! Sige, mauna ka na! No? Ganun po. Na-invento po ng Filipino yung binenta po sa ibang bansa. Yung automatic, maniwala na ko sana, di ba pratatatat. Alam mo yung pag maglaro, bang, bang, byung, byung. Pratatatat. Maniwala na ako sana, pastor, di ba pratatatat. Nandiyan nga ako eh. Anyway po, no? Woo! 1 Corinthians 10:13, the temptations in your life are no different from what others experience. Ang pagsubok ninyo, yung temptation dito, pero peirasmos din po. Temptation and trials ang ibig sabihin. So, re-rephrase ko, the temptations and trials in your life are no different from what others experience. Lahat ng tao na experience ito.
And God is faithful. But God is faithful, sabi dyan, He will not allow. Kaya inaalaw lang po ng Lord. Ito po yun, inaalaw niya yung problema. He will not allow. Hindi sinabi dito, He will not give. He will not allow. Sino po nagbibigay ba? Sa book of Job, sino nagbigay ng matinding problema kay Job? Si Satanas. Inalaw ng makapangyarihang Diyos because ano po siya? Sovereign po siya. So kaya nga po, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Hindi niya papayagan ang isang pagsubok na hindi mo kakayanin. At kapag hindi mo kaya, when you are tempted, sabi dito, yung tempted na dito, parang hindi mo na kaya, natutukso ka ng mag-give up, no, sa problems mo, o mag-give in sa tukso, He will show you a way out so that you can endure. Hindi pwede, wala. Meron po yan. He will show you a way out. Hindi pwede. Kapag meron pong way out, pasukin mo na, kapatid. Ano yung way out para sa gastos namin sa dialysis? Binigay po ng Lord sa akin, sabi niya, dagdagan mo ang iyong pagbibigay. May mga in-sponsor pa po ako noon ng mga estudyante. Baon po nila, Bible school. At saka po sa secular, may mga pinag-aral po kami bago pa po magkaroon ng sa mission. Kasi napatunayan ko, the more you give, the more you will receive. Kaya ito po, kapag nagbigay ng way out sa iyo ang Lord, no, ito na lang po siguro gusto kong bigay sa inyo. May way out na nagpe-pray ka ng pera. Tapos meron dumating. Nangangailangan din ng pera. Hindi po aksidente yon. Wala aksidente sa atin. Ibigay mo sa Kanya kasi sasabihin, mangungusap ang Holy Spirit, bigay mo sa Kanya. Pero kung hindi nangusap, di wag. Pero kapag nangusap, bigay mo sa Kanya. Kasi kapag binigyan mo, hindi pwedeng, hindi niya papalitan ng Diyos. Doon sa may mga maling relasyon po, hindi mo alam kung paano ko maaalis sa relasyon na yan. Pero gagawa ng way out ang Lord. Be sure kapag may way out na, lumabas ka na sa relasyon na yan. Kapag hindi ka pa lumabas, mahirap na po yung ibang, magkaroon pa ng ibang chance. Amen po ba? So kaya nga po, let us stand firm. Lumaban po tayo. Kapag di natin kaya, may way out na bibigay ang Lord. 1 Peter 5:8-9, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kung ikaw ay papetiks-petiks, madali kang masila ng demonyo, ng diablo na parang leyong umaatungan. Resist him, ang sabi niya, stand firm in the faith because you know that the family of believers, lahat ng Kristiyano, sabi po ni Peter, throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Lahat tayo may mga sufferings. Now, paano mo re-resist ang devil? Magpasubmit ka sa Lord. James 4:7, submit yourselves then to God. Kung hindi ka pasaway sa Diyos, you have the authority na palayasin mo ang demonyo. Labanin ang demonyo. Kung hindi ka pasaway sa Lord. Kung nagsasubmit ka sa Lord, susunod yung demonyo. Resist the devil. Stand firm sa iyong faith. Amen po ba? Sino ang handa sa inyo? We are living in the last days. Natatayo kayo sa inyong pananampalataya kahit na anong mangyari. Kay Jesus tayo. Amen. Kahit na anong mangyari, mananatili tayong tapat sa pangako ng Panginoon. Amen po ba? So continue to submit to God and resist the devil and you will always be victorious over trials and temptation. Amen. Magpapasakop po ba kayo sa Panginoon? Therefore, meron kayong kapangyarihan na palayasin ang mga demonyo sa buhay nyo. Mag-review na po tayo. Victory over trials and temptation. Grasp the purpose behind trials and temptations. Ask for wisdom to rise above trials and temptations. Stand firm and resist giving in to trials and temptations. Last verse, habang inaayos po ang ating Holy Communion. Sabi po ng Revelation 3:5, the one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. Anong ibig sabihin dito? The one who, alam niyo po, 7 churches po ito sa Revelation. Lagi po sinasabi po, ng Panginoon dito, yung mga nagtatagumpay. Inaasahan po ng Diyos sa buhay po natin dito, kahit anong pagsubok natin, na magtagumpay tayo. Inaasahan ng Diyos paano tayo magtagumpay, lumaban tayong kasama ng Diyos. Kaya kapatid, hindi ko alam anong problema mo. Pwede ko lang sabihin sa iyo, panalo ka na. Lumaban ka lang, magtapat ka sa Diyos, panalo ka na. Amen? Palakpakan po natin, Lord. Tayo po lahat ay tumayo.
tatanggap po tayo